Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang tindahan sa loob ng panaginip. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Tara, magsimula na tayo. Sa isang matahimik na baryo sa Nueva Ecija, kung saan ang mga araw ay laging tila paulit-ulit at ang gabi puno ng alingaw-ngaw ng mga kuliglig, doon nakatira si Lara, isang dalagang guro na mahilig magbasa ng mga lumang, aklat at managinip ng kung ano-ano. Sa araw, siya'y isang ordinaryong guro. Ngunit sa gabi, doon siya sumasakay sa kakaibang paglalakbay. Minsan, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pagtuturo at pag-aalaga sa kanyang may sakit na lola Bining, nakatulog si Lara ng may luha sa mata. Hindi niya namalayang pumasok na pala siya sa isang panaginip na hindi gaya ng dati. Sa panaginip, natagpuan niya ang sarili sa isang makitid, ngunit maliwanag na iskinita. Ang hangin ay malamig at may kakaibang samyo. Hindi amoy ng bulaklak o insenso, kundi parang halo ng alaala, lumang aklat at tinig na mahina ngunit pamilyar. Sa dulo ng eskinita, may isang lumang tindahan na gawa sa kahoy. May bubong na yari sa pawid at may karatulang gawa sa lumang lata na may mga kalawang na letra. Mga bagay na hindi mo pa alam na kailangan mo. Bawal ang dalawa. Bumukas ang pinto ng kusa at sa loob ay may matandang lalaking nakasuot ng lumang barong Tagalog. May mahahabang puting buhok at mata na tila alam ang lahat ng sikreto ng mundo. Ngumiti siya kay Lara. Magandang gabi, Hija. Maligayang pagdating sa tindahan ng mga hindi pakilalang pangangailangan. Napalinga si Lara. Ang tindahan ay punong-puno ng iba't ibang bagay. Mga lumang orasan na may baligtad na oras, kandilang asul na umaapoy ng lila, isang typewriter na tila sumasagot sa iniisip mo, at iba pang mga kagamitang hindi mo mawari kung para saan. Sa isang sulok, may isang maliit na kahon na tila kumikislap sa ilalim ng telang pula. Isa lang ang pwede mong bilhin, Hija. Yan ang batas ng tindahan, sabi ng matanda habang tinatapik ang mesa. At huwag kang magkamaling bumili ng higit pa sapagkat hindi ka na magigising. Sa kabilang dako ng baryo, may isa pang tauhan sa ating kwento. Si Luis, isang binatang mekaniko na palaging puyat dahil sa kakaisip sa kanyang nawawalang ama. Isang gabi, matapos uminom ng alak at makatulog, sa kanyang garahe napanaginipan din niya ang eskinita. Ngunit sa halip na mapanatag, agad niyang naramdaman ang kabang hindi niya maipaliwanag. May alingaw-ngaw ng mga yabag, mga hikpi at tila mga bulong na lumalapit sa kanya habang siya'y papasok sa tindahan. Ang matandang tindero ay naroon din, ngunit tila may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata nang makita si Luis. Alam ko kung anong hinahanap mo, aniya. Pero tandaan mo, isa lang, hindi katulad ni Lara na nag-isip ng matagal. Si Luis ay agad lumapit sa isang maliit na relo na may larawang itim puti ng isang lalaking hawak ang isang batang lalaki. Para sa kanya, iyon ay larawan ng kanyang ama. Kinuha niya ito. Ngunit bago siya makalabas, may isa pang bagay
na kumislap sa gilid ng kanyang paningin, isang susi na may ukit na letrang P. Hindi niya napigilan ang sarili. Dinampot niya rin ito. Pagdampot niya sa ikalawa, narinig niya ang malalim na buntong hininga ng tindero. Nagkamali ka. Samantala, si Lara ay nagising na may hawak na maliit na libro na hindi niya maalala kung kailan binili. Isang libro na walang pamagat ngunit puno ng mga pahina na nagsusulat ng sarili nitong nilalaman. Mula sa araw na iyon, bawat basang pahina ay nagiging totoo kinabukasan. Gamit ang mahiwagang librong ito, sinubukan niyang ayusin ang buhay. Mapabuti ang lagay ng kanyang lola, matulungan ang mga estudyante at iwasan ang mga sakuna. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang ang bawat pahina ay may kapalit. Tuwing makakabuti siya ng isa, may isa namang hindi inaasahang kapalit na kasamaan. Isang estudyanteng bigla na lang nawawala. Isang barangay na nasusunog sa hindi malamang dahilan. Si Luis sa kabilang banda, hindi na nagising. Ang kanyang katawan ay natagpuang nakatulala sa kisame. Buhay pero walang malay. Ayon sa mga albularyo at doktor, siya'y nasa coma pero walang paliwanag kung bakit. Ngunit sa kanyang panaginip, kung iyon man ay panaginip pa rin, nakikita niya ang sarili sa loob ng tindahan. Tinutulungan ng matandang tindero, isa-isa nilang inaayos ang mga gamit. At tuwing gabi, may panibagong bisita silang tinatanggap. Mga taong tulad nila, naligaw sa pagitan ng gising at tulog. Isang gabi, habang binabasa ni Lara ang libro at sinusubukang iwasan ang kapalit ng bawat hiling, may nakita siyang bagong pahina. Ang tindahan ay buhay. Ang tindero ay isa sa inyo. Huwag magkamali. Huwag lalabis. At sa gilid ng pahina, may nakadikit na litrato. Litrato ni Luis. Natulala si Lara sa pagkakakita ng litrato ni Luis. Hindi niya ito kilala ng personal, ngunit pamilyar ang mukha. Para bang ilang ulit na niyang nakita ito sa panaginip bilang silweta sa likod ng tindahan o isang aninong palaging nakatalikod sa kanya tuwing siya'y papalapit sa pinto. Kinilabutan siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang susunod na pahina ng mahiwagang aklat. Subalit ang mga pahina ay blangko na. Sinubukan niyang isulat ang pangalan ni Luis sa isang pahina, ngunit agad itong nabura. Parang sinisipsip ng papel ang tinta. Iyon na ang huling araw na gumana ang libro. Mula noon, nanahimik ito, wala ng bagong pahina, wala ng sulat at wala ng milagro. Habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang pakiramdam ni Lara. Parang may mata sa bawat sulok ng kanyang silid. Sa tuwing siya'y matutulog, naririnig niya ang pagtunog ng kampana. Kampanang tumutunog lamang sa tindahan sa loob ng panaginip. Sa kabilang dako, sa loob ng tindahan, si Luis ay unti-unti nang nagbabago. Hindi na siya simpleng bisita. Ay may wano, parte na siya sa mga puwersang nag-uugnay sa panaginip at realidad. Ang tindero, na minsang kinilala bilang Mang Ernesto, isang albularyong nawala matapos ang isang ritual noon sa kabundukan ng Sierra Madre, ay unti-unti nang humuhupa ang lakas. Hindi, lahat ng nakakapasok dito ay bisita lang, aniya kay Luis. Yung iba, nagiging parte ng tindahan. At ikaw, pinili ng tindahan. Bakit ako? Tanong ni Luis. Hindi ko naman ginusto to. Dahil sa huli,
Sagot ni Mang Ernesto habang humihikab ng pagod. Lahat ng lumalabis ay kailangang bumawi. At ikaw ay lumabis. Nagpakita si Mang Ernesto ng isang lumang salamin. Sa loob nito, makikita si Lara. Nakaupo sa kama, hawak-hawak ang aklat at unti-unting napapaligiran ng anino. Siya ang susunod? Tanong ni Luis. Hindi pa, pero nalalapit na. At kung hindi siya, matututo, ikaw ang kailangang maghatid sa kanya. Kinagabihan, muling nanaginip si Lara. Ngunit iba ito sa mga nauna. Ang eskinita ay mas madilim, mas masikip, at ang mga pader ay may mga mata. Sa dulo, hindi na tindahan ang naghihintay, kundi isang napakalaking pintuan na yari sa salamin at bakal. Sa ibabaw nito ay nakaukit. Sa ikalawang pagpasok, walang labasan. Sa loob, muling lumitaw ang tindahan. Ngunit may isa ng upuan na walang laman. At sa gitna ng silid, may liwanag na tila hinihigop ng anino. Muli kang bumalik, bulong ng tinig na malalim at pamilyar. Pero hindi para mamili, kundi para malaman ang katotohanan. Mula sa anino, lumabas si Luis. Ang kanyang mata ay tila naglalaman ng bituin. Parang tanawin ng kalangitan sa gabi. Ngunit ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon. Lara, anya, isa kang hinirang, isa kang dapat magdesisyon. Desisyon? Tungkol saan? Kung sino ang susunod na papalit sa tindero. Sa baryo, napapansin ng mga tao na si Lara ay tila nag-iiba. Mas madalas na siyang nakatulala. Minsan ay nakikitang naglalakad ng tulog sa gitna ng gabi. Pumupunta sa gilid ng bukid na parang may hinahanap. Ang kanyang lola, si Lola Bining, ay unti-unti ring nanlalambot at tila alam na ang hindi sinasabi. May kapalit ang lahat, apo. Ko. Bulong nito minsan kay Lara habang hawak ang kanyang kamay. At ang gising minsan ay mas mapanganib pa kaysa sa panaginip. Isang hating gabi, hindi na bumalik si Lara sa kanyang katawan. Tulad ni Luis, natagpuan siya ng mga kapitbahay na nakahandusay. Gising ang mga mata, ngunit walang malay. Sa panaginip, magkatabi na sila ni Luis. Parehong nakatingin sa isang bagong bisita na papasok sa tindahan. Isang batang lalaki, mukhang ligaw, pitpit ang laruan niyang kahoy na kotse. Isa na namang bisita, bulong ni Luis. Ngumiti si Lara. Panahon na para pumili kung sino ang aalis at sino ang mananatili. Tahimik ang tindahan. Walang tunog kundi ang mahinang tiktak ng orasan na walang orasanan. Ang sahig na dati kahoy, ngayon ay tila ulap. Malambot sa paa, ngunit malamig sa balat. Si Lara at Luis ay magkatabi, nakatingin sa bagong bisita, ang batang lalaking may hawak na laruan. Masyado pa siyang bata, sabi ni Lara, halos pabulong. Hindi niya alam ang mga patakaran. Walang edad ang pagkatukso, sagot ni Luis. At ang tindahan, hindi namimili ng edad. Pinipili lang ang may puso at kahinaan. Ang batang lalaki ay lumingon-lingon, wari nalilito, ngunit hindi natatakot. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila pamilyar ang lugar. Tumigil siya sa harap ng isang istante at dinampot ang isang lumang kompas. Tila agad siyang naakit dito, ngunit bago pa man siya makalapit sa mesa upang bayaran ito, napansin niya ang isang maliit na singsing na may ukit ng araw at buwan. Dinampot niya rin ito. Biglang umalingaw-ngaw ang kampana. Tin-nik-tik. Umuga ang buong tindahan.
Ang mga anino sa paligid ay kumilos, sumayaw sa mga pader at ang liwanag ay naging pula. Si Lara at Luis ay napalingon sa matandang upuan sa gitna ng tindahan. Walang laman. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Mabigat, mabagal, isang tinig ang nagmula sa kisame. Malalim, lumalampas sa pandinig, dumidiretso sa puso. May lumabis, muling may magbabayad. Si Luis ay napaatras. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging usok. Hindi pa ako handa, sigaw niya. Ngunit huli na. Ang usok ay bumalot sa kanya. Hinigop siya ng sahig. At ang kanyang huling tingin kay Lara ay puno ng takot at pagsisisi. Ikaw na ang susunod. Pulong niya habang nawawala sa dilim. Nagising si Lara sa loob ng tindahan, mag-isa. Ngunit ngayon, hindi na siya bisita. Siya na ang nakaupo sa gitnang upuan. Sa kanyang harapan, isang bagong mesa. Sa paligid, libo-libong gamit. Lumang kamera, kandilang kulay dugo. Salaming may mata, bote ng tunog, relo ng hinaharap, at isang munting kahon na humihinga, may bagong papel sa mesa. Isang talaan ng mga bagong bisita. Sa itaas, nakasulat, ang tindahan ay buhay. Ang tindahan ay gutom. Ikaw ang katiwala. Panatilihin ang balanse. Sa likod ng tindahan, may pinto. Binuksan ito ni Lara. Sa kabila nito ay libo-libong pintuan. Bawat isa ay papunta sa panaginip ng isang natutulog. Bata, matanda, babae, lalaki. Bawat pinto ay naghihintay na buksan. Bawat pinto ay maaaring magdala ng isa. Papasok sa tindahan. Sa tunay na mundo, si Lara ay nasa ospital, nakaidlip sa ilalim ng kumatosong katawan. Ngunit may ngiti sa kanyang labi, parang may natagpuan siyang kapayapaan o kapangyarihan. Isang gabi, ang batang lalaki na pumasok sa tindahan ay biglang nagising sa kama. Maluha-luha siya at agad tumakbo sa kanyang ina. Nay, may tindahan po sa panaginip ko. Tapos may babae, ang bait niya. Pero parang siya ang bantay. Hindi ito pinansin ng ina. Panaginip lang aniya, pero nang sumunod na gabi, ang nanay na rin niya ang nanaginip. At siya naman ang nasa eskinita sa dulo. Nandoon ang tindahan. Nakatayo sa harap ang isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at malamlam ang mga mata. Magandang gabi, anang babae. Isa lang ang maaari mong bilhin at huwag kang lalabis. Ang babae ay si Lara. At sa likod ng tindahan, sa pinakadulo ng daan ng panaginip, sa lugar kung saan halos wala ng liwanag, isang silweta ang bumubuo ng bagong tindero. Hindi pa siya tapos. Babalik siya. Ang tindahan ay nagugutom at ang mundo ay hindi pa gising. Sa mga sumunod na gabi, mas marami pang tao ang nakapasok sa tindahan. Mga taong may mabibigat na dinadala sa puso. Isang babaeng niloko ng asawa. Isang binatang nawalan ng trabaho. Isang matandang nais makausap muli ang kanyang yumaong anak. Lahat sila'y inalok ni Lara ng iisang alituntunin. Isa lang at huwag lalabis. Ngunit sa bawat bisitang naliligaw, sa bawat isa na lumalabag sa utos, may nawawala sa mundo ng gising. Hindi lang sila basta natutulog, kundi bumabagsak sa lalim ng walang katapusang panaginip. Ang mga ospital ay napupuno ng mga coma cases na hindi maipaliwanag. At sa bawat nawawalang gising, may bagong gamit sa tindahan. Tila ba kabayaran ng kanilang alaala, emosyon o kaluluwa. At si Lara,
habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon niya sa tindahan. Dati malinaw pa ang hangganan ng kanyang sarili. Pero ngayon, hindi na niya alam kung sino pa siya sa loob ng tindahan at kung ano siya sa labas. Ang kanyang alaala ay unti-unti nang binubura at pinapalitan ng mga patakaran ng tindahan. Sa isang lumang bayan sa Bicol, isang grupo ng kabataang espiritista ang nagsimulang makapansin sa pattern ng mga koma na walang dahilan. Isa sa kanila si Ina, 22 taong gulang, may ikatlong mata at anak ng albularyo. May dimensyon na bukas, bulong niya sa mga kasama habang nagsusunog sila ng insenso sa gitna ng punong balete. Hindi ito simpleng panaginip. May nagkukubli sa pagitan ng gising at tulog. At isang gabi, ginamit nila ang ritual ng paglalakbay sa diwa, isang sinaunang orasyon na pinasa-pasa ng kanilang angkan. Layunin nilang makita kung totoo ang tindahang sinasabi ng mga nawawalang kaluluwa. Nagtagumpay sila, isa-isa silang pumasok sa panaginip. Ngunit sa loob ng tindahan, may babala agad na bumungad sa kanila. Mga gising na hindi dapat pumasok. Lumutang, mula sa kadiliman si Lara, ngayoy nakaputi, at ang kanyang mga mata ay tila hindi na kanya. Hindi kayo dapat narito, aniya. Pinoprotektahan ko ang balanse. Kung kayo'y magtatangkang sirain ito, may kapalit. Lara, sabay-sabay na bigkas ng mga espiritista. Hindi ikaw yan. Ikaw ay ginagawang tagapagsilbi ng isang mas malaking nilalang. Ang tindahan ay hindi lang lugar, tugon niya. Ito'y isang nilalang na may sariling layunin. At ako, bahagi na nito. Ngunit isa sa kanila, si Ina, ay tumawid sa mismong likod ng tindahan. Sa pasilyo ng mga alaala, dito niya nakita ang mga orasan na patakbo pa atras, ang mga kandila ng buhay na unti-unting nauupos, at sa pinakadulo ang librong pangkatauhan, isang aklat na may pangalan ng bawat taong bumisita sa tindahan. Pinuklat niya ang libro at nakita ang pangalan ni Luis. Binasa niya ang kasunod, Luis Navarro, dating tagalabag, ngayoy tagapag-ingat ng mga kaluluwa. Pagkatapos, nakita niya ang pangalan ni Lara. Lara Mendoza, tagapagtaguyod ng balanse, napili hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagnanais na magligtas. Sa pinakahuling pahina ay ang kanyang sariling pangalan. Ina Alonzo, ang susunod na tagagising. Biglang yumanig ang tindahan. Bumukas ang mga pinto ng panaginip sa lahat ng panig. Ang mga bisita, mga taong nakulong, mga ligaw na kaluluwa, ay nagsimulang magsilabasan, bumalikwas at sumigaw ng pangalan ni Lara. Lara, ibalik mo kami. Ang mga dingding ay nagsimulang pumutok. Ang kampana ay tumunog ng sunod-sunod, tila ba pinapahiwatig ang pagwawakas ng panuntunan. Tumayo si Lara at sa kauna-unahang pagkakataon may takot sa kanyang mga mata. Hindi pa ako tapos, sigaw niya. Ngunit ang tindahan ay nagpakita ng sariling anyo. Isang nilalang na parang ulap, parang multo, parang alaala na may mukha ng lahat ng dating tindero. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. Panahon na. Ang bagong tagapangalaga ay nariyan na. Isa kang pansamantalang tanikala, Lara. Ngunit ang gising ay muling darating. Sa panlabas na mundo, isang malaking lindol ang yumanig sa buong Nueva Ecija. At sa ospital, si Lara. Nagising,
Ngunit ang kanyang mga mata na natiling maputla. Parang hindi siya lubos na bumalik. Samantala, si Ina ay nagising din. Ngunit hawak-hawak ang maliit na kampana mula sa tindahan. At sa kanyang tainga, isang pabulong. Pantayan mo ang hangganan. Hindi lahat ng gising ay ligtas. At hindi lahat ng natutulog ay ligtas pang bumalik. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nanumbalik ang malay ni Lara. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Tahimik lang siyang nakaupo sa kama, nakatitig sa mga dingding ng kanyang silid, na para bang may hinahanap o tinatanaw na hindi kayang makita ng iba. Sa bawat gabi, pinakikinggan niya ang katahimikan, at sa gitna ng katahimikan, muling bumalik ang tunog, tin-gsig. Ang kampana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa panaginip. Naririnig niya ito sa gising. Samantala, si Ina ay hindi na makatulog ng mahimbing. Sa bawat pagpikit niya, tila may bumubulong. Ang pinto ay bukas. Ang tindahan ay muling nagugutom. Hawak-hawak pa rin niya ang kampana mula sa panaginip. Isang maliit na bagay na tila walang halaga. Ngunit tuwing isinasayad niya ito sa hangin, parang may gumagalaw sa paligid. Parang ang oras ay saglit na humihinto at may mga anino sa gilid ng kanyang paningin na sumusulyap. Nalaman din niya sa mga susunod na gabi na siya ay may kakayahang pumasok sa panaginip ng ibang tao. Una niyang sinubukan sa kanyang nakababatang kapatid, si Elmo, isang 8 taong gulang na palaging nananaginip ng mga halimaw. Nang hawakan ni Ina ang noo ni Elmo habang ito'y natutulog, bigla siyang nahila sa mismong panaginip nito. At doon, sa gitna ng panaginip ng bata, nakita niya ang aninong pamilyar, ang silweta ng tindahan. Pero wala na si Lara sa loob. May bago ng bantay. Sa loob ng tindahan, isang misteryosong babae na may itim na belo ang nakaupo ngayon sa upuang iniiwan ni Lara. Hindi malinaw ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila salamin. Kumikinang, ngunit walang emosyon. Ang pangalan niya ay Sephora. Isa siyang sinaunang tagapagbantay ng hangganan na matagal nang ipinatapon ng tindahan sa kailaliman. Ngayon, muling bumalik sa pamamagitan ng siwang na binuksan ng kaguluhan. Nagkamali ang tindahan sa pagpili ng mga tao, anya. Mas nararapat ang tulad ko, tapat, hindi nagdadalawang isip, at handang isakripisyo kahit sino para sa balanse. Nang bumalik si Ina sa kanyang katawan, ramdam niyang may paparating na mas malaki, mas malalim. Isang nilalang na hindi basta makukumbinsi o maawa. Samantala, si Lara ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang normal na buhay. Nakalabas na siya ng ospital at kahit maraming tanong sa kanyang pagkawala at biglaang paggaling, pinilit na lang ng kanyang pamilya na kalimutan ang lahat. Ngunit sa gabi, siya'y ginigising ng mga bulong mula sa salamin, mula sa tubig, mula sa kanyang mga anino. Hindi pa tapos, may bagong tagabantay, may bagong batas. Nagdesisyon si Lara na kausapin si Ina. Pumunta siya sa Bicol at doon nila muling pinagtagpo ang kanilang mga kapalaran. Sa isang sagradong kuweba sa paanan ng bundok Isarog, nagdaos sila ng ritual. Isinama nila si Elmo at ilang espiritistang kapanalig ni Ina. Gumamit sila ng mga sinaunang orasyon upang mabuksan muli
ang landas patungo sa panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang bisita, kundi bilang mga tagagising. Sa gitna ng ritual, habang ang usok ng kamangyan ay gumagapang sa lupa, biglang sumingit ang liwanag ng buwan sa bitak ng kuweba. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang anino, si Luis Dor. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. May mga ugat ng kadiliman sa kanyang balat. At ang kanyang tinig ay doble. Parang may ibang nilalang na kasama sa bawat bigkas niya. Hindi ninyo na ito kayang pigilan, bulong niya. Ang tindahan ay may sariling kagustuhan. At ang bagong tagapangalaga ay may misyon burahin ang linya sa pagitan ng panaginip at gising. Nabigla si Lara. Luis, bakit mo to ginagawa? Dahil ang mundo ng panaginip ay mas totoo kaysa sa mundong ito. Sa panaginip, makakamtan mo ang lahat. Walang sakit, walang kamatayan. Lahat ay pwedeng mabuhay. Kahit ang mga matagal ng patay. Tumulo ang luha sa mata ni Lara. Alam niyang ang tinutukoy ni Luis ay ang kanyang yumaong kapatid na si Bianca na namatay sa aksidente. At alam din niyang kahit siya, minsan ay nagtangkang gamitin ang tindahan para maibalik ito. Ngunit alam din niyang may kabayaran ng lahat. Si Ina ay humakbang palapit kay Luis, hawak ang kampana. Kung totoo ang sinasabi mong ang panaginip ay totoo, bakit kailangan mong pilitin ang iba? Bakit kailangang mamatay ang gising para lamang mapanatili ang tindahan mong huwad? Hinampas ni Ina ang kampana sa lupa. Sa sandaling iyon, ang hangin ay nabiyak. At mula sa bitak ng realidad, bumuka ang isang pintuan ng liwanag, ang pinagmulan ng mga tagabantay ng balanse. Isang tinig ang lumitaw, ang oras ay bumalik, panahon na para sa pagpili ng tunay na tagapangalaga. At sa sandaling iyon, isang sigaw mula sa kabilang panig ng pintuan ang umalingaw-ngaw, boses ng libu-libong kaluluwang nakulong sa tindahan. Sila ay nagbabalik. Sila ay naghihiganti. Sumabog ang liwanag mula sa pintuan ng mga kaluluwang nawawala. Umalingaw-ngaw ang kanilang tinig sa loob ng kuweba, pumalot sa bawat sulok ng mundo, gising at tulog. Ibalik niyo kami! Ibalik niyo kami! Ibalik niyo kami! Si Luis ay napaatras. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot kahit may nilalang na nakabaon na sa kanyang loob. Hindi! Ako ang tagabantay! Ako ang pinili! Mula sa bitak sa lupa, lumitaw ang mga kamay ng mga kaluluwa. Mapuputla, mahahaba ang kuko. Tila nawala ng laman, ngunit puno ng galit. Hinila nila si Luis pababa. Nagsisigaw siya, hindi na niya tinig. Isang pinagsamang sigaw ng lahat ng nagkamali sa loob ng tindahan. Sa gitna ng kaguluhan, si Lara ay lumapit sa pintuan ng liwanag. Tinapakan niya ang hangganan ng panaginip at realidad. At sa pagkakataong iyon, bumigat ang hangin. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa liwanag. Kulubot, ang mukha tila gawa sa alikabok ng bituin. Siya ang unang tagapangalaga, isang nilalang na hindi na matawag na tao. Ang tindahan ay nawala sa balanse. Aniya, isa sa inyo ang kailangang pumalit. Ngunit ito'y may kapalit. Hindi ka na kailanman magigising. Tahimik ang lahat, napatingin. Si Ina kay Lara. Hayaan mo na akong sumalo, sabi ni Lara. Ako ang naging dahilan kung bakit nabuhay muli ang pintuan. Ako ang unang lumabag sa patakaran.
Ako ang unang tumingin ng higit sa isa. Umiling si Ina. Pero ako ang nakarinig ng kampana sa gising. Ako ang binigyan ng kakayahang pumasok sa panaginip ng iba. Baka ako ang inilaan para rito. Biglang may pumutok na liwanag sa pagitan nila. Isang patunay na ang tindahan mismo ang naghihintay sa desisyon. Muli, nagsalita ang matandang tagapangalaga. Isa sa inyo ang dapat lumakad pasulong. Ang hindi pipili ay kakainin ng dilim. Tumahimik ang kuweba. Pumintig ang lupa. Ang kampana ay umikot sa ere at nahulog sa kamay ni Elmo. Oh, si Elmo, ang 8 taong gulang na kapatid ni Ina, ay tahimik na lumakad paabante. Napanaginipan ko na to, aniya, hawak ang kampana. Sinabi nilang ako ang magiging susunod na tagagising. Walang sino man ang makagalaw. Ang bata ay isinilang sa pagitan ng eclipse, sabi ng matanda. Ilang ulit na siyang pumasok sa panaginip ng iba. At ilang ulit na rin niyang binuksan ang pintuan. Hindi siya pipiliin ng tindahan. Siya ang gumigising sa tindahan. Sa sandaling iyon, ang paligid ay lumamig. Ang kisame ng kuweba ay nagdilim. At ang tindahan mula sa kawalan ay muling lumitaw. Pero ngayon, ito ay sira-sira, parang gusaling matagal ng abandonado. Ang mga gamit ay nakakalat. Ang mga panaginip ay gumagala sa labas ng pinto. Si Elmo ay lumapit sa gitna ng tindahan. Hawak pa rin niya ang kampana. Ding Shug Ji. Sa kanyang paghampas ng kampana, ang mga anino ay nagsimulang sumisigaw, ngunit hindi na sa takot, kundi sa pag-asa. Ang tindahan ay nagsimulang maglaho. Isa-isang nawala ang mga istante, ang mga kakaibang gamit, ang upuan ng tagabantay at maging ang pader na walang dulo. Lahat ay nilalamon ng liwanag. Bakit ikaw? Tanong ni Ina, umiiyak habang yakap ang kapatid. Kasi hindi pa ako natututo matakot, sagot ni Elmo. At kapag hindi ka takot, mas madali mong makita kung alin ang totoo. Ang mga mata ni Elmo ay nagliwanag at sa kanyang noo lumitaw ang hugis ng mata, ang tanda ng tunay na tagagising. Mula sa kalawakan ng panaginip, si Sephora, ang bagong tagabantay na hindi tao, ay sumigaw. Ang kanyang anyo ay nabasag parang salamin na nabitawan. Nawalan siya ng kapangyarihan. Hindi pa to tapos, sigaw niya. Ngunit walang nakarinig dahil siya'y tuluyan ng nabura. Sa wakas, ang balanse ay naibalik. Sa mundo ng gising, ang mga taong matagal nang nasa koma ay unti-unting nagmulat ng mata. Si Luis ay muling bumalik sa kanyang katawan. Walang alaala ng anuman, parang sanggol na walang kasalanan. Si Lara ay tuluyang gumaling, ngunit alam niyang may bahagi ng kanyang sarili na naiwan na sa kabilang mundo. At si Ina muling nagsulat sa kanyang kwaderno ng espiritual. Ang tindahan ay maaaring mawala, ngunit ang panaginip ay palaging nandiyan. Bantayan ang bawat pagidlip dahil minsan, ang anino ay hindi galing sa liwanag, kundi galing sa alaala. Sa huling eksena, si Elmo ay natutulog sa kanyang kama. Tahimik, payapa, ngunit sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kampana. At sa kanyang panaginip, may batang babae na umiiyak, humihingi ng tulong. Muling bumukas ang isang pinto sa kawalan. At ang tindahan ay muling naghihintay. Sa isang baryo sa Nueva Ecija, may batang babae na ang pangalan ay Mila. 9 na taong gulang, mapayat,
laging gising tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi siya nakakatulog dahil bawat pagidlip niya, napupunta siya sa isang lugar, isang lumang palengke na walang araw, walang buwan, at puro mga paninda na hindi gumagalaw, pero nakatingin. At sa gitna nito, may isang mesa. Sa ibabaw ng mesa, may laruang manika na luma at marumi, pero humihikbi. At sa tuwing lalapitan niya ito, bigla itong magsasalita. Mila, huwag kang bibili. Huwag mong hilingin. Kung ayaw mong mawala. Ngunit isang gabi, sa tindi ng pagod, napahimbing siya ng tuluyan. At sa panaginip, nakalimutan niya ang babala. Nilapitan niya ang manika. Kinuha ito at sa isang iglap, ang buong palengke ay nagsigawan. Lahat ng tindang gamit ay nagkagulo. May mga tinig na pumutok mula sa mga garapon. May mga mata na lumitaw sa mga pader. At mula sa likod ni Mila, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Isa lang ang dapat mong kunin. Samantala, sa Bicol, si Elmo ay biglang napabalikwas ng bangon. Lumuluhang gising, hinahabol ang hininga. Sa palad niya, mainit pa rin ang kampana. Tumunog ito ng kusa. Ding! Muli siyang dinala ng liwanag sa pagitan ng gising at panaginip. Doon, nakita niya si Mila, nakaluhod, yakap ang manika habang unti-unting hinahatak ng mga itim na tela ng tindahan. Nagsusumamo. Ayoko na po. Ayoko na. Akala ko laruan lang. Tumingin si Elmo sa paligid. Hindi na ito ang parehong tindahan na una niyang nilinis. Ang mga haligi ay ngayon baluktot, parang ugat ng punong may sakit. At sa harap niya, isang bagong tagabantay. Bata rin, mukhang 9 na taong gulang din, pero may matang ubod ng tanda. Ang batang tagabantay ay nagsalita. Bawat gamit dito ay ninanais. Pero ang tunay na pagsubok ay kung kaya mong humindi. Lumapit si Elmo. Bitawan mo siya, utos niya. Tumawa ang batang tagabantay. Hindi mo na tumundo, tagagising. Bawat kaluluwa na nahulog sa kasakiman ay parte na ng panaginip. Humarap si Elmo, tinaas ang kampana. Ding! Ding! Sa bawat tunog, ang paligid ay gumalaw. Lumalaban ang tindahan. Nanginginig ang bawat gamit, sumisigaw ang mga panaginip. Ngunit sa bawat hampas ni Elmo, may isang gamit na nawawala. Parang binubura. At bago tuluyang mawala ang manika, sinabi ni Mila sa gitna ng luha. Pangarap ko lang po na may kalaro. Tumigil si Elmo, tumingin siya sa kampana. Sa tagal niyang naging tagagising, hindi niya naisip kung bakit umiiral pa rin ang tindahan. Kahit paulit-ulit itong binubuwag, at doon niya naunawaan, hindi ito basta sumpa. Isa itong salamin ng mga pagnanais na hindi natin maamin. Salamin ng mga pangarap na pilit nating tinutupad kahit mali. At sa gitna nito, nandyan ang tindahan naghihintay. Hindi ko pwedeng pigilan ang mga panaginip, bulong ni Elmo. Pero pwede ko kayong tulungan maintindihan ito. Lumuhod siya sa tabi ni Mila. Pwede kitang kalaro. Pero sa gising na mundo, muling tumunog ang kampana. Ding! At sa huling beses, bumuka ang sahig ng tindahan. Isang pinto patungong liwanag ang lumitaw. Pitpit si Mila, lumabas sila ng panaginip. Sa bahay ni Mila, nagising ang bata habang may liwanag pa ang buwan. At sa kanyang tabi, may maliit na kampana na gawa sa papel. Nakangiti siya, salamat Elmo. Pulong niya. Ngunit sa dulo ng panaginip,
Muling bumuo ang tindahan ng sarili nito. Iba na ang anyo. Isang modernong convenience store na bukas 24/7. Aircon, kumpleto, malinis, at sa likod ng counter may batang tagabantay. Nakatingin sa screen ng cash register. At sa harap niya, unti-unting pumapasok ang mga bagong panaginip. Mga bagong mukha, mga bagong pagnanais dahil habang may natutulog, may bibisita. At habang may nagnanais, may bibili. Isang napakalamig na gabi sa Tagaytay. Dito matatagpuan ng isang lalaking matagal nang hindi natutulog. Si Gino Reyes, isang kilalang arkitekto na bumagsak ang mundo matapos ang pagkamatay ng kanyang anak sa isang aksidente. Sa loob ng halos 6 na buwan, hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. At sa iilang pagkakataong siya'y nakakaidlip, iisa lang ang bumabalik. Isang tindahan sa gitna ng wala. Pero kakaiba ito. Ito ay tindahan ng paglimot. Sa loob nito, may mga bote ng alaala, kahon ng dating sigla, at mga larawang hindi mo nakilala. At sa likod ng counter, isang babaeng may duguang wedding dress ang nag-aabot ng isang sobre. Isang alaala lang ang pwede mong bitawan, Gino. Ngunit wag mong subukang bitawan silang lahat. Samantala, sa Maynila, si Elmo, 14 na taong gulang na ngayon, ay pinipigilang matulog. Marami na siyang nakitang lugar ng tindahan sa panaginip ng iba. Tindahan ng takot, tindahan ng kasalanan, tindahan ng mga nakaligtaang pangako. Lahat ng ito, bahagi ng iisang core ng tindahan. Ang puso ng pagkagising, ang sentro ng lahat ng anyo ng tindahan sa panaginip. At sa bawat panaginip na kanyang binibisita, napapansin niyang mas mabilis nang natutukso ang mga tao. Wala nang nagdadalawang isip. Pumipili agad, bumibili agad. Parang may nagtutulak sa kanila, bulong niya sa sarili. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon siya ng panaginip. Pero hindi kanya. Panaginip ni Gino. Dito niya nakita ang lalaking nakatayo sa gitna ng tindahan, hawak ang lahat ng bote ng alaala, isang bagay na hindi dapat pwede. Labag ito sa batas ng tindahan. Gino, sigaw ni Elmo, isa lang ang dapat mong kunin. Ngunit huli na, bumukas ang kisame ng tindahan, bumuhos ang itim na ulan. Lahat ng bote ay nabasag at ang laman nito, mga anino ng nakaraan, ay lumipad, bumalot kay Gino at pagkatapos ay lumipat sa pader. Naging mukha ng isang nilalang at ang nilalang ay nagpakilala. Isang tinig na hindi bata, hindi matanda, hindi babae, hindi lalaki. Ako si Ikalima. Ako ang bumubuo ng bagong anyo ng panaginip. Habang ang mundo ay patuloy sa paglimot, ang tindahan ay lalong lumalalim. Hindi ako binuo ng kagustuhan, kundi ng pagsuko. Biglang bumalik sa labas ng panaginip si Elmo, nanginginig. Basa sa pawis, ang kampana ay lumamig. Nang ilapat niya ito sa kanyang dibdib, wala na ang tunog. Hindi na siya makapasok. Mula sa mesa niya, may isa pang lumang papel na lumitaw. Guhit ito ng mapa. Mapapatungo sa orihinal na lokasyon ng tindahan. Isang lugar sa bundok Banahaw, Sangkris sa kabilang dako. Si Gino ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Bukas ang mata, ngunit hindi gumagalaw. Sa loob ng kanyang paningin, nakikita niya pa rin ang tindahan. Kahit gising siya, nandoon pa rin siya, dumating ang nurse. Sir Gino, gising? Na po ba kayo? Walang sagot.
Sa clipboard ng nurse, may note na isinulat. Patient exhibits signs of parasomniac looping. Panaginip habang gising. Sa ilalim ng banahaw, sa pinakagitnang kuweba na hindi na ginagalaw ng kahit sinong mamamayan, may pintuang bato na may ukit. Isang mata na lumuluha. At sa likod nito, naroon ang core ng tindahan. Naroon din si ikalima. Ngayon ay may anyo na. Isang batang may balat na gawa sa sulat kamay, katawan ng binuburang papel at mata na salamin. Sa paligid niya, nakatayo ang ibang anyo ng tindahan. Tindahan ng paghihiganti, tindahan ng pagkalimot, tindahan ng pagsisisi. Tindahan ng hangarin lahat ay gumuguhit ng isang malawak na mundo sa ilalim ng panaginip. Lahat ay nagkakaisa. Lahat ay naghihintay sa muling paglapit ng mga natutulog. Sa huling tagpo ng ikalawang huling bahagi, si Elmo ay bitbit ang kampana, naglalakad sa gitna ng kakahuyan papuntang banahaw. Kasama niya sina Lara, Ina at ilang dating nakaligtas sa tindahan, at sa harap nila ang pintuan ng kuweba ay unti-unting bumubukas. Hindi dahil may pumasok, kundi dahil may gustong lumabas. Ang bundok ay tila humihinga sa dilim. Ang mga dahon ay tahimik, ngunit tila may libo-libong matang nakamasid mula sa bawat sanga. Sina Elmo, Lara, Ina at ang mga nakaligtas sa tindahan ay naroon na sa harap ng kuweba kung saan matatagpuan ang core ng tindahan. Sa bawat hakbang nila, ang lupa ay nagiinit. Ang kampana sa kamay ni Elmo ay naglalabas ng malamig na usok. "Handa na ba kayo?" tanong ni Lara. "Baka hindi na tayo makabalik." Hindi sumagot si Elmo. Tumingin siya sa madilim na pintuan. Isang saglit pa, huminga siya ng malalim at tumapak sa loob. Sa loob ng kuweba, hindi na ito bato. Hindi na rin ito mundo. Ito ay isang realidad sa pagitan ng gising at tulog. Isang walang katapusang pasilyo ng mga tindahan. Libo-libong pinto. Bawat isa may ibang anyo ng panaginip. Isa'y luma, isa'y modernong convenience store. Isa'y tindahan ng mga alaala. Isa'y parang palasyo ng luha. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si ikalima. Ang nilalang na binuo ng mga bumigay sa tukso, ng mga sumuko sa sakit, ng mga bumitaw sa pag-asa. Elmo, wika ni ikalima, ikaw ang huling tagagising. Pero kahit ikaw, napapagod na rin, hindi ba? Nagsimula ang huling labanan. Ang mga anino ng panaginip ay bumalot sa paligid. Ang mga pintuan ng iba't ibang tindahan ay bumuka. Nilalabas ang mga dating bumisita, ngunit hindi na sila tao. Mga katawan na nabuo ng kasakiman, bighati at galit. Tumunog ang kampana. Ting-e! Isang bugso ng liwanag ang tumama sa mga anino, ngunit hindi sapat. Dahan-dahang sinasakal si Elmo ng mga nilalang. Si Lara at Ina ay nilapitan ng dating mga mahal sa buhay na matagal nang nawawala, nanunukso, umiiyak, umaakit. "Lara, anak mo to," wika ng aninong may anyong sanggol. Ngunit hindi siya nagpatalo. Tumitig siya sa anino. At sa gitna ng luha bumulong, "Hindi ikaw ang anak ko. Ang anak ko ay may nangiti, hindi panlilin lang." At dito dumating ang pag-asa. Dumating ang mga taong nakaligtas sa mga panaginip, mga dating biktima ng tindahan. Ang mga dating nagpatalo, ngayon naninindigan. Ang bawat isa'y may kampanilya sa puso. At sabay-sabay nilang
hinampas ang panaginip. Ting! Ding! Ding! Nayanig ang mundo. Nagsimulang gumuho ang mga pasilyo ng panaginip. Ang mga tindahan ay nagsara isa-isa. Ang core ng tindahan ay nagbitak. At si ikalima ay sumigaw. Hindi niyo ako kayang wakasan. Hanggat may natutulog, may nangangarap. Hanggat may nangangarap, may tukso. Ngunit si Elmo ay lumapit sa kanya. At sa huling pagkakataon, inabot ang kampana sa dibdib ni ikalima. Kaya may mga tagagising. At hindi ako ang huli. Sa labas ng kuweba, muling sumikat ang araw. Ang bundok Banahaw ay tahimik. Wala ng pintong bato. Wala ng tindahan. At sa malayong parte ng Nueva Ecija, si Mila ay mahimbing na natutulog na hindi na dinadalaw ng panaginip. Sa ospital sa Maynila, si Gino ay biglang gumising, umiiyak, ngunit magaan ang dibdib. Isang maliit na kampana ng papel ang nalaglag mula sa kanyang kamay. Makalipas ang maraming taon, si Elmo, ngayon ay matanda na, ay nakatira sa isang maliit na bahay sa gilid ng gubat. Wala na siyang kampana, pero araw-araw, sinusulat niya ang kanyang kwento upang balang araw, kung muling bumalik ang tindahan, may makakabasa, may makakagising. At diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Ako po ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, pagtangkilik at pagsama sa atin sa nakakakilabot, ngunit makabuluhang kwento ng ang tindahan sa loob ng panaginip. Sana ay may naisip, naramdaman at natutunan kayo mula sa ating paglalakbay. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog. Stories para sa mas marami pang istoryang kakakilabutan at katatakutan. Muli, maraming salamat mga ka-amazing. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kwento ng kababalaghan. Hanggang sa susunod nating kakatakutan. Mga ka-amazing, paalam.